Minsan, ang kumikitil ng iyong buhay ay hindi ang sakit na kayang tukuyin ng mga doktor. Kahit 20 espesyalista ay hindi nailigtas ang bilyonaryo. Ngunit ang babaeng naglilinis ng sahig ay nakakita ng bagay na hindi napansin ng kahit isa sa kanila. Si Carlos Martinez ay mabilis na nanghihina sa Marangyang Silid Ospital na nagkakahalaga ng 4 na milyong dolyar. Umiingay ang kwarto sa tunog ng mga makina habang ang mga piling doktor ay nakakunot noo sa pagkabigo. Kahit na may pinakamataas na antas ng medikal na kaalaman, dumarating ng palihim ang kamatayan. Tahimik na pumasok si Marites Fernandez sa silid gaya ng nakagawian na walang nakakapansin. Sa night shift, kakaunti ang pumapansin sa kanya. Mabigat ang amoy ng disinfectant, mamahaling pabango at isa pang bagay, isang amoy na metaliko. Doon sumiklab ang kanyang instinct. Bumalik sa isip niya ang kanyang background sa kimika at natigilan siya. May mali, napakalaking mali. Ang dilaw na kulay ng mga kuko, ang kakaibang pagnipis ng buhok at ang bahagyang kulay abong gilid ng gilagid. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang malinaw na sagot ang umusbong sa kanyang isip, tiyak at walang pag-aalinlangan. Alam niya ang eksaktong lason na sanhi ng pagbagsak nito. Pero sino ang maniniwala sa isang tagalinis kung mismong pinakamahusay na doktor sa bansa ay hindi mahanap ang dahilan? Maraming lihim ang nakatago sa Johns Hopkins Medical Center, lalo na sa ultra-pribadong luxury wing nito, kung saan ang mga sobrang mayaman ay nagbabayad hindi lamang para sa kadalubhasaan ng medisina, kundi pati sa lubos na diskresyon. Ang silid ni Carlos Martinez ay higit pang kahawig ng isang luxury hotel kaysa ospital. Nakatago sa likod ng mamahaling kahoy na panel at mood lighting ang mga makinang nagpapanatili ng kanyang buhay. Hiniling niya ang ganap na privacy at inupahan ang pinakamahuhusay na diagnostician sa bansa upang malutas ang misteryosong karamdaman. Maingat na kumilos si Marites, nililinis ang bawat makinang ibabaw ng may bihasang galaw. Sa edad na 38, makinis at mabilis ang kanyang mga kilos, mga kasanayang hinubog ng buhay na puno ng pangangailangan. Isang single mom na nagtatrabaho sa gabi. Halos hindi siya napapansin ng mga tao sa paligid. Pero napapansin niya ang lahat. Ang matalas niyang mga mata ay nakakakita ng mga palatandaang hindi napapansin ng mga doktor. Ilang talampakan lamang ang layo, nagsalita si Doktor Mario Reyes sa kanyang team. May pilak na buhok at kalmadong tinig na hinubog ng mga taon sa Harvard, nagsalita siya ng may autoridad. Mga Ginoo, panimula niya, nasuri na natin ang lahat ng karaniwang diagnosis. Ang mga sintomas ni G. Martinez ay hindi tumutugma sa anumang kilalang pattern. Bumibigay na ang kanyang atay at lumalala ang kanyang mga sintomas sa nerbiyos. Kailangan nating mag-isip ng lampas sa tradisyonal na medisina. Nakatuon si Marites sa kanyang trabaho pero nakikinig ang kanyang mga tainga. Ganito siya natuto noon, nakikinig habang nagsusulat ng tala sa mga lektura sa kolehiyo, bago pa bumaligtad ang kanyang buhay. 15 taon na ang nakalipas, isa siyang standout chemistry student na may full scholarship at kinabukasang puno ng pangarap. Hanggang sa nangyari ang aksidenteng kotse na nag-iwan sa kanya ng 3 nakababatang kapatid na kailangang alagaan. Tumigil siya sa pag-aaral, iniisip na babalik din pero hindi na nangyari. Kailangang matapos agad ng cleaning team, anunsyo ni Dr. Reyes bahagyang tumingin sa kanya pero parang hindi siya nakikita. Wala sa tono nito ang pagkilala na para bang isa lamang siyang bahagi ng background. Tumango si Marites, walang ekspresyon, sanay nang hindi pinapansin. Ang nakikita ng mga tao ay ang kanyang uniforme, hindi ang kanyang talino. Pero hindi siya tumigil sa pag-aaral. Nagbabasa ng mga librong pangkimika mula sa library, nanonood ng online science lectures, nag-aaral ng journals tuwing lunch break.
May kaalaman siya kahit wala siyang diploma. Habang naglilinis siya ng isa pang ibabaw, napansin niya ang medical chart ni Carlos Martinez. Binasa niya ang listahan ng kakaibang sintomas, nerve pain, hair loss, problema sa tiyan, hiwa-hiwalay, parang walang kabuluhan. Pero kapag pinagsama, malinaw ang larawan. Dumaan si Dr. Reyes, bahagyang tinamaan ang kanyang balikat ng walang pasintabi. Umatras si Marites, muling nagmistulang bahagi ng background. Dumaraan siya araw-araw na parang wala akong presensya, naisip niya. At yun mismo ang dahilan kung bakit hindi niya nakikita ang aking nakikita. Napatingin siya sa banyo ng bilyonaryo. Sa ibabaw ng counter, nakahanay ang mga mamahaling gamit pangkalinisan. Isa ang kapansin-pansin, isang sleek jar ng hand cream, imported at bihira. Naiba ang posisyon nito kumpara kahapon. May gumamit nito, tinandaan niya iyon. Sa kimika, ang maliliit na detalye ang madalas may pinakamalaking kahulugan. Biglang bumukas ang pinto at isang matikas na lalaki ang pumasok. Ang badge sa kanyang jacket ay nagsabing Reynaldo Mendoza. Kilala ni Marites ang pangalan, dating karibal sa negosyo ni Martinez, na ngayon nagaangking nag-aalala. Natutuog si Carlos, sabi ni Dr. Reyes, walang pagbabago sa kondisyon niya. Dinala ko ang paborito niyang hand cream, sagot ni Mendoza. Inilapag ang eleganteng garapon sa bedside table. Mula Switzerland, iyan lang ang ginamit niya. Pinanood ni Marites kung gaano kaingat niyang inilapag ang garapon sakto sa abot ng kamay ng pasyente. Masyadong sinadya, masyadong perpekto. Muling kumislap ang kanyang instinct. Maya-maya, habang naglilinis ng ibang kwarto, narinig ni Marites ang dalawang residenteng nag-uusap tungkol sa kaso. Hindi maintindihan ang mga sintomas, sabi ng isa, parang sabay-sabay siyang may 5 sakit. Iniisip ni Dr. Reyes na autoimmune, tugon ng isa pa, pero hindi tugma ang mga test. Ang alam lang natin, lalo siyang lumalala. Natigilan si Marites, mas lalo pang nabuo ang mga piraso, ang mga sintomas, ang hand cream, ang unti-unting paghina. May teorya ng namumuo. Kailangan lang niya ng mas maraming oras, mas maraming datos. Kinagabihan, tahimik niyang inayos ang kanyang cleaning schedule para makabalik habang natutulog si Martinez. Tiningnan niya ang pinakabagong update sa chart. May mga bagong sintomas at mas tumutugma ang mga ito sa kanyang hypothesis. Lalong luminaw ang lahat para sa isang taong marunong sa mga pattern ng chemical. Pagkatapos ng kanyang shift, humarap si Marites sa salamin sa banyo ng empleyado, nakatitig sa sarili niyang refleksyon. Payak lamang ang kanyang uniforme, praktikal, madaling malimutan. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit ang kanyang matalim na isipan ay nanatiling gising at handa. Isang di nakikitang pader ang naghihiwalay sa kanya at sa mundo ng mga doktor at pasyente. Hindi nila ako nakikita, mahinang bulong niya sa sarili. Pero nakikita ko ang lahat. Eksaktong 2:17 ng madaling araw, bumasag sa katahimikan ang tunog ng mga alarma. Si Marites na naglilinis sa kalapit na silid ay napatigil habang ang code blue alert ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Nagmadaling dumaan ang mga doktor sa tabi niya. May nangyaring masama. Biglang lumala ang kondisyon ni Carlos Martinez. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto at pinanood ang nagkakagulong team. Tumaas ng biglaan ang liver enzymes, bumibigay ang mga kidney, at bumababa ang neurological activity. Iniulat ng isang residente na halatang kinakabahan. Pumasok si Dr. Reyes at agad na kumuha ng kontrol. Magpatakbo ng isa pang full toxicology panel, utos niya. May bagay na nagpapasimula ng sistematikong pagbagsak. Dahan-dahang lumapit si Marites sa pinto, hinihila ng kanyang kuryosidad at pag-aalala. Sa loob naghari ang kaguluhan, umaarangkad ang mga monitor.
Mabilis na gumagalaw ang mga NARS at abalang inaayos ng mga doktor ang paggamot. Posible kayang environmental? Mungkahi ni Dr. Aquino, isang batang doktor. Baka may nalantad siya sa pagkain, tubig o mga personal care items. Matalim siyang tiningnan ni Dr. Reyes. 2 beses na nating nasuri ang lahat dito. Tigilan mo ang paglalaro ng detective. Dumikit ka sa totoong medisina. Tumahimik si Dr. Torres, halatang nasaktan, na-stabilize ng team si Martinez. Pansamantala lang, pag-alis nila para muling magpulong, pumasok si Marites. Tiningnan niya ang pinakabagong datos sa chart, iniukit sa kanyang alaala ang bawat detalye. Muling napadako ang kanyang mga mata sa nightstand. Ang garapon ng hand cream ay kumislap sa ilalim ng ilaw, nagbubunyag ng bahagyang kintab na metaliko. May naalalang lektura sa universidad, isang partikular na aralin tungkol sa mga lason. Lumapit siya, nakatitig sa mga kuko ni Martinez. Ang kakaibang kulay, ang pagkalagas ng buhok, ang problema sa tiyan. Lahat ay nagtuturo sa iisang bagay. Napasinghap siya, ang mga palatandaan ay textbook, thallium poisoning, nakayon ang bawat sintomas, gaya ng itinuro noon sa kanyang toxicology course. Paano nangyari na 20 espesyalista ang hindi nakapansin ng bagay na ganito ka-obvious? Bagamat hindi sigurado, nilapitan niya si Sarah, isang night nurse na kilala niya. Pasensya na, mahinang sabi ni Marites. Nasuri na ba si G. Martinez para sa thallium poisoning? Tugma lahat ng sintomas niya. Naglaho ang ngiti ni Sarah. Lumamig ang tono. Marites, alam kong mabuti ang hangarin mo, sagot niya. Pero ito ang pinakamahuhusay na doktor sa bansa. Iwan na natin sa kanila ang medisina. Muling nagsalita si Marites. Pero ang pattern, kung tapos ka na sa pakikinig, kailangan pang linisin ang banyo. Putol ni Sarah. Umatras si Marites, nag-init ang kanyang pisngi. Bumalik ang pamilyar na pakiramdam ng hindi pinapansin. Pero ngayon, hindi na siya nagduda. Sigurado siya ito ay thallium. Ang tunay na tanong, handa ba siyang isugal ang trabaho para lamang may makinig? Habang itinulak niya ang cleaning cart sa pasilyo, umikot-ikot ang kanyang isip. Lahat ng sintomas ay may lohikal na paliwanag. Pamamanhid ng mga paa at kamay, problema sa tiyan, at kakaibang pagkalagas ng buhok. Sa kolehiyo, inilarawan ang thallium bilang perfect poison, walang amoy, walang lasa, halos imposibleng matukoy, maliban kung may taong eksaktong nakakaalam kung ano ang hahanapin. Natapos niya ang shift na halos automatic ang galaw, habang ang isip niya ay abala sa kondisyon ni Martinez. Pag-uwi, kinuha niya ang isa sa kakaunti niyang natirang libro mula universidad, isang luma at maalikabok na textbook. Binuklat niya ang kabanata tungkol sa mabibigat na metal. Nandoon, thallium, walang amoy, walang kulay, sumasama sa balat. Kayang gayahin ang iba't ibang sakit habang palihim na winawasak ang katawan mula sa loob. Nandoon lahat ng ebidensya. Kinabukasan, dumating siya sa ospital ng mas maaga kaysa karaniwan, determinado na gumawa ng hakbang. Pinanood niyang muling bumalik si Reynaldo Mendoza, pareho ang rutina, parehong brand ng hand cream, inilalapag sa eksaktong pwesto kung saan maaabot ni Martinez. Maging ang mismong paglalagay sa mga kamay ni Carlos, inuulit niya, isang perpektong pamamaraan, mabagal, kalkulado, isang sinadyang paglalason. Nag-isip si Marites ng mga opsyon. Ang harapin si Mendoza ay walang patutunguhan. Ang mga doktor ay minsan na siyang binaliwala. Kailangan niya ng ebidensyang hindi matatanggihan, isang katunayang hindi maaring pagtawanan. Uubusan na ng oras si Martinez. Sa kanyang shift, nakikinig siya ng mabuti. Pinupulot ang mga usapan ng mga nurse at sulyap sa mga chart. Lumalala ang kondisyon nito kada oras. Sa break, gumamit siya ng pampublikong computer ng ospital upang tiyakin ang kanyang nalalaman. Tiningnan niya ang mga medical case at toxicology data.
Paulit-ulit na lumitaw ang thallium. Pagkalagas ng buhok, pinsala sa nerbiyos, problema sa tiyan, lahat ay tugma. Pero paano ito nakapasok sa katawan nang hindi natutukoy? Alam na niya ang sagot. Sumulat siya sa isang pirasong hospital stationery. Check for thallium poisoning. Classic symptoms. Time sensitive. Iniwan niya ang tala sa clipboard ni Dr. Reyes habang nililinis ang opisina nito, pagkatapos ay umalis. Umaasang may seryosong kukuha nito. Kinabukasan, dumating siyang muli ng maaga, nagtagal malapit sa conference room ng mga doktor. Sakto, bahagyang nakabukas ang pinto kaya't narinig niya ang mga tinig. Nakilala niya si Dr. Reyes. At tila yata aniya nang may pangungutya, iniisip ng cleaning staff na sila ay diagnostician ngayon. Umalingaw-ngaw ang tawanan sa loob. May nag-iwan ng anonymous note tungkol sa thallium poisoning, patuloy niya. Nag-test na tayo para sa heavy metals. Sagot ng isa pang doktor. Eksakto, sabat ni Reyes. Standard protocol iyon. Tapos na yon at negatibo. Sunod niyan, baka pati ang mga tagalinis ay magsiscrub in para sa operasyon. Biro ng isa. Nanikip ang dibdib ni Marites, mahigpit niyang hinawakan ng cleaning cart hanggang sa pumuti ang kanyang mga kamao. Masakit ang pangungutya, ngunit ang pagliligtas sa buhay ni Carlos Martinez ay higit na mahalaga kaysa sa kanyang pride. Kailangan niya ng bagong estratehiya. Iba ang dating ni Dr. Torres, hindi kasing dismisibo ng iba. Sa kanyang afternoon shift, maingat na inayos ni Marites ang schedule para maabutan siyang mag-isa. Pasensya na, Doktor. Santos, sabi niya, pinipilit patatagin ang tinig kahit kumakabog ang dibdib. Tungkol ito kay Ginoong Martinez. Naniniwala akong nilalason siya, partikular, gamit ang thallium. Tugmang-tugma lahat ng sintomas. Nag-iba ang ekspresyon ni Dr. Santos mula magalang na pagkabigla hanggang sa alanganing discomfort. Iyan ay isang interesting na teorya, maingat niyang sagot. Pero nasuri na namin siya para sa heavy metals. Hindi laging nakikita sa standard tests kung paunti-unti ang pagkalason, mabilis na tugon ni Marites. Maaring galing sa isang bagay tulad ng hand cream. Salamat sa concern mo, putol ni Dr. Santos sabay tingin sa kanyang relo. Pero kailangan ko nang umalis. Siguro makipag-usap ka na lang sa isang nurse. At ganun na lang, lumakad siyang palayo, iniwan si Marites na muling nag-iisa, hindi pinakinggan, hindi pinansin. Kinagabihan, lumapit sa kanya ang hepe ng hospital security habang siya'y nagmomop ng pasilyo. Miss Fernandez, formal nitong sabi, nakarating sa amin ang mga ulat na nakikialam ka sa mga usaping medikal. Ito ang unang babala. Manatili ka sa iyong responsibilidad o magkakaroon ng konsekwensya. Tumango si Marites, pinipilit lunukin ang namumuong bukol sa lalamunan. Mabilis na nag-isip ang kanyang utak. Kailangan niya ng hindi mapapasinungalingang ebidensya, isang patunay na ni Dr. Reyes ay hindi kayang pagtawanan, pero para makuha iyon, kailangan niyang magsugal, malalaking sugal, mga maaring ikawala ng trabahong bumubuhay sa kanyang pamilya. Gabing iyon, sa katahimikan ng break room, nagpasya si Marites. Mabilis nang nawawala si Carlos Martinez. Kung hindi siya kikilos, mamamatay ito sa loob ng ilang araw. Hindi maaring mas mahalaga ang trabaho kaysa sa buhay ng isang tao. Nagsimula siyang gumawa ng plano, isang planong hinugot mula sa siyentipikong training na hindi niya nagamit ng mahigit isang dekada. Kailangan lang niya ng mga simpleng gamit, kaunting access sa laboratorio ng ospital at perpektong tiyempo. Kinabukasan, maniniwala na sila sa kanya o sisibakin siya. Hapon, muling bumalik si Mendoza. Lagi siyang saglit lang, mga 15 minuto, pero palaging may dalang routine. Tulad ng dati, tiniyak niyang nasa tabi ng kama ni Carlos ang garapon ng hand cream. Mula sa pasilyo, nakita ni Marites kung paano niya banayad na iminungkahi sa nurse na ipahid ng sagana ang cream sa mga kamay at braso ni Martinez.
Hindi na kailangan ng higit pang paliwanag. Ang cream ang delivery system. Paglaon habang nililinis ang banyo ni Martinez, muling sinuri ni Marites ang makintab na garapon. Walang bakas ng kahina-hinala, ngunit nang ipahid niya sa daliri ang kaunting cream, muling lumitaw ang bahagyang kintab na metaliko. Kailangan niya ng sample, ngunit hindi siya maaring kumuha ng lantaran, kaya naghintay siya ng shift change noong walang bantay ang silid. Saka, maingat na kinuha niya ang kaunting cream gamit ang sterile specimen container na lihim niyang kinuha mula sa supply room. Isinilid niya ito sa bulsa ng uniforme at kalmadong lumabas. Kinagabihan kinuha niya ang kanyang mga anak mula sa kapitbahay. Si Marcus, 12, at si Tasha, 14, ay sanay na sa night shift at pagod ng kanilang ina. Natuto silang mag-aral at maghanda ng hapunan ng mag-isa na pilitang mabilis na tumanda. "Okay ka lang ba, ma'am?" Mahinang tanong ni Tasha, napansin ang bigat sa mukha niya. "Trabaho lang, anak," sagot ni Marites, pilit na ngumiti. "Wala kayong dapat alalahanin." Matapos matulog ang mga bata, naupo siya sa mesa at inilatag ang lahat, ang lumang toxicology textbook, mga sulat kamay na tala, mga bagong print-out ng journal, at listahan ng mga sintomas ni Carlos Martinez. Lahat ay nagtuturo sa iisang katotohanan. Hindi subtle ang mga palatandaan, hindi para sa isang taong marunong tumingin. Ngunit walang nakapansin. Bakit? Dahil hindi nila hinahanap ang lason. Dahil bihira ang thallium, halos nakalimutan na. Dahil para itong galing sa spy stories, hindi sa modernong ospital. Dahil hindi ito na-detect sa standard tests kapag patuloy at paunti-unti ang pagkalason. Dahil hindi nila inaasahan ang pagtataksil mula sa isang nakabihis na kaibigan. At dahil walang nakikinig sa isang naka-uniformeng janitress. Tinitigan ni Marites ang uniforme niyang nakasabit sa pinto, ang simbolo ng kanyang pagiging invisible. Kinabukasan, babasagin niya ang invisibility na iyon. Ipapaunawa niya sa kanila ang parehong lason at ang babaeng nakadiskubre nito. Dumating siyang maaga kinabukasan, dala ang isa pang bag ng gamit. Walang kahina-hinala, karaniwang bagay lang gaya ng baking soda, foil at maliliit na lalagyan mula sa cafeteria. Ngunit kapag pinagsama sa ilang cleaning agents, maaari nitong gawin ang isang payak ngunit maaasahang chemical test para sa thallium. Unang misyon, makakuha ng solidong ebidensya. Habang umiikot ang mga doktor sa kanilang rounds, nagtrabaho si Marites malapit, maingat na nakikinig. Lumala ang kondisyon ni Martinez. Bumibigay na ang mga ugat. Nagsimula ng magkaaberya ang kanyang pananalita. Nalalagas ang buhok sa kakaibang pattern. Walang lunas na tumatalab. Bumalik siya sa banyo at kumuha ng panibagong sample ng hand cream. Muli, lumitaw ang metallic sheen sa kanyang daliri. Mahina, ngunit tiyak. Sa isang maintenance closet malayo sa mga kamera at istorbo, inihanda ni Marites ang kanyang maliit na lab. Mabilis at matatag ang kanyang mga kamay. Payak ang setup, malayo sa high-end equipment na gamit niya noon sa universidad. Pero pareho pa rin ang agham. Sinunod niya ang mga hakbang na naaalala mula sa kanyang kurso. Maingat na nagahalo. Pinagmamasdan ang reaksyon. Ang resulta, positibo sa thallium. Kinunan niya ng larawan ang proseso at ang resulta, dokumentado lahat sa kanyang telepono. Pagkatapos, tumingin siya sa visitor log ng silid ni Martinez. Lumitaw ang isang pattern. Reynaldo Mendoza, madalas na bumibisita. Laging may dalang regalo, laging ang parehong hand cream. Dati niyang karibal sa negosyo, ngayon kunwari nagmamalasakit na kaibigan. Mula pa sa simula, tama na ang instinct ni Marites. Eksaktong tumutugma ang timeline sa paglala ng kondisyon ni Carlos Martinez. 2:00 ng hapon, narinig ni Marites ang isang nurse na nagsabing may emergency meeting sa suite ni Martinez. Inaasahang dadalo ang lahat ng espesyalista. Nasa kritikal na yugto na
ang kanyang kalusugan. Ito na ang pagkakataon niya. Nagpalit siya ng malinis na uniforme, inayos ang kanyang badge at kinuha ang lahat ng kailangan. Mga resulta ng test, visitor logs, nakaprint na symptom timeline at mga pahina ng research. Paulit-ulit niyang inensayo sa isip ang kanyang paliwanag. Inalala ang bawat detalyeng dating kabisado mula sa kanyang toxicology coursework. Sa loob ng suite ni Martinez, mabigat ang tensyon. Nakatayo ang mga doktor sa maliliit na grupo. Nakahalukip-kip ang mga braso. Seryoso ang mga mukha. Nagsasalita si Dr. Reyes. Nire-review ang isa na namang round ng nabigong gamutan. Huminga ng malalim si Marites. Kumatok ng minsan at pumasok ng hindi na naghihintay ng pahintulot. Lahat ng ulo ay napalingon sa kanya. 20 pares ng propesyonal na mata ang tumitig sa babaeng halos hindi nila napapansin araw-araw. Napakunot ang noo ni Dr. Reyes, halatang nainis. Private medical meeting ito, mariin niyang sabi. Pakilabas! Nilalason si G. Martinez, matatag na sabi ni Marites. Thallium, at kaya kong patunayan. Natahimik ang buong silid. Tumigas ang mukha ni Dr. Reyes. Security. Ngunit bago siya makapagtuloy, lumapit si Marites. Eksaktong tugma ang mga sintomas sa thallium poisoning. Sabi niya, inilapag ang kanyang ebidensya sa mesa. May mga klasikong palatandaan, papalala ng papalang nerve damage, particular na pattern ng pagkalagas ng buhok, pananakit ng tiyan, paghina ng kognisyon. Lahat textbook. Itinuro niya ang kanyang improvised test results. Sinuri ko ang hand cream, yung imported na Chamberlain brand na araw-araw niyang ginagamit. May thallium ito. Sumisip-sip sa balat. Mabagal siyang pinapatay buwan-buwan. Ito'y kalokohan, singhal ni Dr. Reyes. Isa kang tagalinis, hindi doktor. Isang honor student ako sa chemistry sa universidad na ito. Kalmadong tugon ni Marites, hindi inaalis ang tingin sa kanya hanggang sa isang personal na trahedya ang pumilit sa aking huminto. Pero hindi ako tumigil sa pag-aaral. Itinuro niya ang kanyang timeline. Eksaktong tumutugma ang pagkalason sa mga pagbisita ni Reynaldo Mendoza. Sa tuwing dinadala niya ang cream, lumalala ang sintomas. Nasa lahat ito, ebidensya, datos at tests. Maayos niyang ipinaliwanag hakbang-hakbang, walang palamuti, walang sobra, chemistry, toxicology, patterns, katotohanan, pwedeng hindi makita ng typical heavy metal screening, dagdag niya. Maliit at pare-pareho ang dosage kaya nananatiling mababa sa detection threshold. Pero ang akumulasyon sa katawan, ibang kwento. At ngayon, nakamamatay na. Nanatiling tahimik ang silid, binuksan ni Dr. Reyes ang bibig, ngunit hindi nagsalita. Sa halip, tinitigan niya ang mga dokumento. Dahan-dahan, nagsimula siyang magbasa. Yumuko si Dr. Torres, nanlalaki ang mga mata. Ito ang eksaktong paliwanag sa lahat. Ang progression, ang inconsistencies sa labs. Tugma lahat. Sumabat ang isa pang espesyalista. Iyong pattern ng hair loss at peripheral neuropathy. Classic thallium. Nagbago ang ihip ng hangin. Hindi na sila nag-aalinlangan. Sinisip-sip na nila ang posibilidad na ang isang tagalabas ang nakalutas ng kaso. Thallium nga, ulit ni Marites, mas mahina ngayon ang tinig ngunit mas makapangyarihan. Sinumang nag-aral ng toxicology ay kikilalanin agad ang mga palatandaang ito. Kumakabog ang kanyang dibdib ngunit nakatindig siya ng tuwid. Malayo sa pagiging elegante ang test na ginawa niya sa janitor's closet. Hindi ito mukhang mula sa isang sterile lab, ngunit ang reaksyong kemikal na kanyang ginawa na nagpatunay sa presensya ng thallium ay siyentipikong wasto. Paano mo eksaktong isinagawa ang test? Tanong ni Dr. Winters, isang toxicology specialist na lumapit. Sodium rhodizionate, mabilis na sagot ni Marites. Modified field test, gamit ang limitadong resources. Nagbibigay ng partikular na pagbabago ng kulay kapag may thallium.
Tumaas ang kilay ni Doktor. Winters halatang humanga. Hindi iyan alam ng kahit sino, bihira nang gamitin ang teknik na iyan sa labas ng mga profesional na laboratorio. Ito'y tinuro sa Advanced Toxicology Seminar ni Professor Harrison. Sagot ni Marites. Second year chemistry. Special topics. Sa pagbanggit ng pangalan ni Harrison, nagkatinginan ang ilang doktor, halatang nagulat, kilalang kilala ang reputasyon nito. Estudyante ka niya? Tanong ni Dr. Torres. Isang semester lang, mahina ang tinig ni Marites, bago ako napilitang huminto. Hawak pa rin ni Dr. Reyes ang kanyang mga resulta, tila nag-aalangan. Pinag-aralan niya ang hand-drawn timeline, ang colorimetric evidence, at ang tala ng mga pagbisita ni Mendoza. Nilalabanan ng kanyang pride ang mga findings, ngunit hindi kayang itanggi ng kanyang training ang mga ebidensyang nasa harapan niya. Nagpatuloy si Marites. Sinadya ang mga dosis na ito, sabi niya. Bawat pahid may kaunting thallium, sapat para makapinsala, hindi sapat para agad ma-detect. Pero sa paglipas ng panahon, naipon sa katawan, at bawat paglala ng sintomas, direktang kasunod ng pagbisita ni Mendoza. Nag-umpisa ng magtanong ng technical questions ang mga doktor. Ngunit sinagot ni Marites lahat, malinaw, may kumpiyansa, gamit ang terminolohiyang alam nila. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay unti-unting nagwawasak sa mga maling akalang mayroon sila tungkol sa kanya. Hindi na nila nakikita ang isang tagalinis. Nakikita nila ang isang siyentipiko. Binuksan ni Dr. Torres ang pinakabagong lab reports ni Carlos Martinez sa kanyang tablet. Kung gagawa tayo ng targeted test particular para sa thallium, hindi lang standard metal panel, makikita nating mataas ang level. Tumango si Marites. Suriin ang samples ng buhok. Nananatili ang trace elements ng ilang buwan. Makikita ninyo roon ang buong timeline ng pagkalason. Nagbago ang enerhiya ng buong silid. Ang pagdududa ay napalitan ng pagkilos. Humarap si Dr. Torres sa team. Mag-order ng focused thallium test ngayon. 2 doktor ang mabilis na lumabas. Kinuha ang blood samples at ang hand cream para sa analysis. Nanatili si Marites, naninikip ang dibdib dahil sa emosyon. Tahimik na nakatayo si Dr. Reyes nakatitig sa kanyang improvised lab results. Kumislot-kislot ang kanyang mukha, disbelief, pagkilala at ayaw man, ngunit respeto. Kung tama ka, wika ni Dr. Reyes sa wakas, masikip ang tinig, lalo lang naming pinalala. Maaring pinabilis pa ng mga gamutan namin ng pinsala. Bahagyang tumango si Marites, matatag. Ang chelation therapy para sa mercury ay walang silbi rito. Kailangan ni G. Martinez ng Prussian Blue agad-agad. Iyon ang nagbibigkis sa metal at pumipigil sa karagdagang pagsipsip. Umalingaw-ngaw ang bulungan sa silid. Nagpalitan ng seryosong tingin ang mga espesyalista habang biglang nagbago ang direksyon ng kanilang isipan. Maya-maya pumasok ang isang nurse, habol hininga. Kinumpirma na ng toxicology, aniya, mataas ang thallium levels, malaki ang agwat. Binasag ng balitang iyon ang katahimikan at sumabog ang organisadong kaguluhan. Nagliparan ang mga utos, nagbago ang emergency protocols. Mabilis na kumilos ang mga nurse, tinawagan ng hospital security upang hanapin si Reynaldo Mendoza. Lumapit muli si Marites. Suriin ang security footage, payo niya. Malamang siya mismo ang naglagay ng cream sa sarili tuwing bumibisita para magmukhang ligtas. Tumango si Dr. Torres. Na-request ko na, pero paano mo nalaman? Bahagyang iginalaw ni Marites ang balikat. Naging malinaw ang pattern ng sinuri ko. Laging dala ni Mendoza ang parehong regalo. At sa bawat pagkakataon, lumalala ang kondisyon ni Ginong Martinez. Ilang minuto ang lumipas at dumating ang isang security officer. Nirepaso namin ang footage, ulat niya. Nakita si Mendoza na inaalter ang cream habang mag-isa. Inilagay pa niya sa sarili, gaya ng sabi mo. Naabisuhan na ang FBI.
Agarang ibinigay kay Martinez ang Prussian Blue treatment. Kinumpirma ng mga karagdagang blood test at lab results ang lahat ng sinabi ni Marites. Ang diagnosis, ang paraan ng pag-deliver, ang timeline, lahat eksaktong nagtutugma. Nagbago ang enerhiya sa silid mula sa desperasyong malapit sa pagkatalo tungo sa pag-asang maingat ngunit malinaw. 3 oras ang lumipas, naging matatag ang vital signs ni Carlos Martinez sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Tahimik na nakatayo si Marites sa tabi ng pader. Muli na namang hindi napapansin. Pinanood niya ang mga medikal na team na abala at alerto. Para siyang bahagi ulit ng background hanggang sa lumapit si Dr. Reyes. Iba na ang kanyang anyo ngayon, mas maliit, mapagpakumbaba. Ang ginawa mo ay natigilan siya, hirap makahanap ng salita. Lubos na tama. Bahagyang tumango si Marites, kalmado ang tindig, bagamat sa loob ay umaagos ang ginhawa at matagal nang hinahanap na pagkilala. Paano mo nakita ang hindi nakita ng 20 espesyalista? Tanong niya tunay na nagtataka. Dahil invisible ako, mahinang tugon ni Marites. Nakikita ko ang hindi nakikita ng iba kasi wala namang nakatingin sa akin. Wala akong dalang assumptions. Obserbasyon lang at hindi ko kinalimutan ang training ko kahit kinuha ito sa akin ng buhay. Dahan-dahang tumango si Dr. Reyes. May utang akong paumanhin, aniya. Lahat kami. Bago pa makapagsalita ng iba, tumunog ang mga monitor. Nagigising si Martinez. Tahimik ang silid habang iminulat ng bilyonaryo ang mga mata. Tumingin sa kisame, sa kamahinang bumulong. Ano ang nangyari? Lumapit si Dr. Reyes sa kanyang tabi. Saglit na nag-alinlangan, pagkatapos ay nagpasya. Nilason ka ng Thallium G. Martinez, tuwirang sabi niya. Hindi namin agad nakita, pero siya ang nakakita. Tinuro niya si Marites. Ito si Marites Fernandez. Siya ang nakalutas ng kasong hindi namin nagawa. Natahimik ang silid, nakatutok ang lahat ng mata sa babaeng nakaunipormeng panglinis. Nakita siya ni Carlos Martinez at bumulong, mahina ngunit taos-puso. Salamat sa pagkakita ng hindi nila nakita. Binasag ang katahimikan ng isang palakpak mula kay Dr. Aquino. Sinundan pa ng isa at isa pa hanggang sa napuno ang silid ng palakpakan. Malinaw na pagkilala na umalingaw-ngaw sa mga pader. Tumindig ng mas tuwid si Marites. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi na nakatago ang kanyang kaalaman, ang kanyang isipan. Nabasag ang invisible wall sa pagitan ng support staff at medical professionals. Hindi na ito mababawi. Minsan, mahina niyang sabi, ang pinakamahalagang kaalaman ay hindi yaong inilalagay sa frame at isinabit sa dingding. Ngunit agad ding naputol ang kanyang tahimik na tagumpay nang pumasok ang mga ahente ng FBI. Profesional, kalmado, diretso. Mabilis silang nakipag-usap sa hospital security saka lumapit kay Marites. Kailangan naming maunawaan kung paano mo natuklasan ang pagkalason, sabi ni Agent Ramirez. Iginagalang siya gaya ng pagtrato sa mga espesyalista. Tumango si Marites. Nakilala ko ang mga sintomas mula sa background ko sa chemistry. Pagkatapos ay nagsagawa ako ng field test para makumpirma. At ang background mo ay... Tanong ng ahente. Toxicology at organic analysis, sagot niya. Hindi natapos ang degree ko. Kinailangan kong tumigil para sa pamilya. Tumango ang ahente. Walang bahid ng pangmamaliit, puro respeto. Maaaring nailigtas mo ang buhay ni Hinong Martinez, sabi niya, at nagbigay ka ng mahalagang ebidensya para sa kaso. Habang kumukuha ng pahayag, ang mga ahente at sinisiguro ang lason na cream, abala pa rin ang medical na team sa pagbabantay sa tugon ni Carlos sa antidote. Nanatili si Marites sa tabi, nakatitig sa monitor. Pinapanood na bawat numero'y unti-unting lumalakas. Patunay na tama siya. Bumalik si Dr. Torres at inalok siya ng upuan.
Umupo ka, anya, nakangiti. Kanina ka pa nakatayo. Ang munting gestong iyon, pag-aalok ng upuan sa isang taong karaniwang inaasahang tatayo lamang, ay higit pa sa mga salita. Salamat, mahinang tugon niya, tinanggap iyon. Anong area ng chemistry ang focus mo noon? Tanong ni Dr. Torres. Environmental detection, sagot niya. Particular, mga paraan ng pagtukoy ng contaminants sa biological systems. Napakagaling mong naging diagnostician, sabi ni Dr. Torres. Bahagyang ngumiti si Marites. Iba ang plano ng buhay. Pagsapit ng gabi, kinuha niya ang kanyang mga gamit upang ipagpatuloy ang normal na cleaning rounds. Ngunit bago siya makabalik sa routine, nasalubong siya ni Dr. Reyes malapit sa supply closet. Miss Fernandez, anya, clearing his throat. Ipinabatid na sa administrasyon ang lahat ng ginawa mo. Inaprubahan nila ang bayad na administrative leave habang tumutulong ka sa investigasyon. Alam ni Marites ang tunay na kahulugan nito. Hindi na nila siya maibabalik sa paglilinis ng sahig. Hindi na matapos ang lahat ng ito. Nabasag na ang status quo. Tumango si Marites, dama ang tahimik ngunit mahalagang pagbabagong nagaganap sa loob ng istruktura ng kapangyarihan sa ospital. Tatapusin ko ang mga trabahong sinimulan ko, payak niyang sabi. Napakurap si Dr. Reyes, nagulat sa kanyang tugon, ngunit pagkatapos ay dahan-dahang tumango ng may paggalang. Habang tinatapos ni Marites ang kanyang shift, ramdam niya ang kaibahan. Dati, puro katahimikan. Ngayon, may mga tahimik na pagkilala. Ang mga doktor na hindi man lang siya nakikita dati ay ngayon ay tumatango. Ang mga nurse ay ngumiti habang dumaraan. Hindi na siya invisible. Nabasag ang ilusyon, hindi sa galit o pag-aalab, kundi sa katotohanan. Kinagabihan, bago umuwi, huminto si Marites sa parking lot at tumingin pabalik sa kumikislap na bintana ng suite ni Martinez. Buhay ang bilyonaryo, gumagaling dahil nakita niya ang hindi nakita ng iba. Hindi siya nakaramdam ng yabang, kundi ng payapang pagkakumpleto. Ang tahimik na kasiyahan ng paglutas ng isang komplikadong ekwasyon. Ang kariktan ng katotohanan sa wakas ay nabunyag. Sa loob ng ospital, mabilis ang mga pangyayari. Dumating ang mga ahente ng FBI sa loob ng isang oras, ginawang crime scene ang medical wing. Natagpuan ni Marites ang sarili sa isang maliit na conference room, nagbibigay ng buong salaysay sa mga federal agents na tinrato siya ng may profesional na respeto at kuryosidad, hindi pagdududa. Natuklasan mo ang lason kung paano ito naihahatid at kung sino ang responsable mula lang sa obserbasyon. Tanong ni Agent Martinez, halatang humanga. Pinagsama ko ang aking nakita sa basic chemical testing, paliwanag ni Marites. At hindi ako tumigil sa pag-aaral ng chemistry. Nang malaman ko kung ano ang hahanapin, naging malinaw ang pattern. Maaring nailigtas mo ang isang buhay, wika ng ahente, at nailantad ang isang kriminal. Ibinahagi niya ang resulta ng paunang investigasyon. Si Reynaldo Mendoza ay dahan-dahang nilalason si Carlos Martinez. Ang motibo? Corporate sabotage, pagpapahina sa isang karibal bago ang isang malaking merger. Isang laro ng kapangyarihan na nakatago sa harap ng lahat. Pagkatapos ng panayam, lumabas si Marites sa pasilyo, iba na ang lahat. Banayad ngunit malinaw ang pagbabago. Ang mga nurse na dati hindi siya pinapansin ay ngayoy tumatango ng may init. Ang mga doktor na dati lumalampas lang sa kanya na parang kasangkapan ay ngayon ay humaharap sa kanyang mga mata. Lumapit si Dr. Torres, may dalang paper cup. Matagal ka nang nagbibigay ng pahayag, anya. Akala ko baka kailangan mo ito. Tinanggap ni Marites ang kape. Salamat, mahinang tugon niya. Ang simpleng kabaitan na iyon, pag-aalok ng lugar sa mesa, literal at simboliko, ay higit pa sa inaakala ng doktor. Maya-maya, habang babalik na siya sa kanyang mga tungkulin, hinarang siya ni Dr. Reyes sa pasilyo.
Nawala ang dati nitong kumpiyansa, napalitan ng bahid ng kababaang loob. "Miss Fernandez," sabi niya, clearing his throat, "gusto kong humingi ng paumanhin sa paraan ng pagtanggi ko sa iyong mga obserbasyon." Matigas ang mga salita mula sa isang lalaking bihirang umamin ng pagkakamali, ngunit hindi na siya pinahirapan ni Marites. "Salamat, Doktor." Reyes kalmado niyang tugon. Tumango siya. "Ang kaalaman mo ang nagligtas ng kanyang buhay noong pumalya ang aming expertise." Bahagyang tumagilid ang ulo ni Marites. "Iba-iba ang perspektibo natin sa mga problema," sagot niya. "Minsan kailangan ng kakaibang anggulo para makita ang sagot." Tumango muli si Reyes, tahimik na mapagpakumbaba at umalis. Habang itinulak ni Marites ang cleaning cart sa pasilyo, may mga bulong-bulungan sa kanyang likod. "Iyon siya," sabi ng isang boses, "ang tagalinis na nakalutas ng kaso." Mabilis nang kumalat ang kwento, gaya ng laging nangyayari. Ngunit nagpatuloy si Marites sa kanyang trabaho, tahimik, mahusay. Ang pagkakaiba lang ngayon, nakikita na siya ng mga tao. Hindi bilang papel, hindi bilang uniforme, kundi bilang tao na may matalas na isip at pinaghirapang karunungan. Nanatili ang hierarchy, ngunit nagbago ang lugar ni Marites dito. Sa mga sumunod na araw, nahirapan ang ospital sa desisyon. Opisyal, nanatili ang kanyang titulo bilang Environmental Services Technician. Ngunit hindi opisyal, madalas siyang kinukonsulta tungkol sa pag-aalaga kay Martinez at sa investigasyon. Sa bahay, kinausap niya ang kanyang mga anak at maingat na ipinaliwanag ang lahat. "So, natuklasan mo ang hindi nakita ng mga doktor?" tanong ni Marcos. Malaki ang mga mata. "Napansin ko ang isang bagay na hindi nila nakita," banayad na sagot ni Marites. "Minsan ang pagiging nasa ibang posisyon ang nakakatulong para makita ang mas malinaw." Nag-isip si Tasha, mas mapanuri. Ibig sabihin ba nito, irerespeto ka na nila? Sandaling natigilan si Marites. "Ang respeto ay hindi permanente," sagot niya. "Ito ay bagay na paulit-ulit mong pinapatunayan. Pero oo, may nagbago. Dumating din ang balita sa media. Hospital housekeeper saves billionaire ang naging headline. Ngunit pinigilan ng hospital security ang mga reporter. Hindi hinanap ni Marites ang spotlight. Sapat nang narinig siya sa wakas. Isang linggo ang lumipas, ipinatawag siya sa administrative wing. Sinalubong siya ni Dr. Anita Cruz, Chief of Medicine ng ospital, may profesional ngunit mainit na tono. "Miss Fernandez, inilagay ng iyong mga aksyon ang institusyon sa kakaibang posisyon," panimula niya. "Nagpakita ka ng pambihirang medical insight kahit wala kang formal na medical role." Tahimik lang si Marites, nararamdaman kung ano ang susunod. Naglalakad sa lubid ang pamunuan, kinikilala ang kanyang talino nang hindi ginugulo ang sistema. Inaprubahan ng board ang isang formal commendation at performance bonus, patuloy ni Dr. Cruz. "At nais naming pag-usapan ang mga bagong oportunidad na mas babagay sa iyong background sa agham." Maingat ang pagkakabuo ng alok, pagkilala ng walang kaguluhan. Isang pinto ang binuksan, sapat lang para sa pagbabago, nang hindi inamin kung gaano kalalim ang pagkukulang nilang hindi siya napansin noon. Ngumiti si Marites, matatag ang tinig. "Pinahahalagahan ko iyon," wika niya. "Palagi kong minahal ang pag-aaral, kahit kailan, kahit mahirap manatili sa paaralan." Tumango si Doktor Cruz, halatang nakahinga ng maluwag sa kalmadong tugon ni Marites. "Humiling din si Ginoo Martinez na makipagkita sa iyo," dagdag niya, "kapag sapat na ang lakas niya." Bumalik si Marites sa kanyang mga gawain, dala ang pagkaunawang hindi pa rin nakikita ng karamihan sa paligid. Nagbago na ang kanyang agarang kalagayan, ngunit nananatili ang mas malalalim na hadlang sa sistema. Isang bayanit sandali lamang ay hindi sapat upang baguhin ang buong istruktura.
Ngunit may mahalagang bagay na nagbago, ang paraan ng pagtingin ng mga tao sa kanya, ang paraan ng kanyang paglalakad sa mga lugar na dati binabaliwala ang kanyang presensya. Isang tahimik na pagbabago ang umusbong, hindi lamang sa iba, kundi sa sarili ni Marites. Isang buwan nang lumipas, nakatanggap si Marites ng mensaheng tila hindi totoo. Personal siyang nais makita ni Carlos Martinez sa kanyang downtown office. Nag-ayos siya ng oras off, nagsuot ng pinakamagandang damit, hindi uniforme, at nagtungo sa makintab na glass tower ng Martinez Innovations. Hindi tulad ng kanyang karaniwang invisible na galaw sa ospital, dito siya'y buong galang na inihatid sa executive floor. Sinalubong siya mismo ni Carlos Martinez, mas payat, maputla, ngunit halatang gumagaling. "Miss Fernandez," bati niya, tumayo mula sa kanyang mesa. "Maupo ka." Umupo si Marites, dama ang surreal na sandali. Ilang linggo lang ang nakalipas, nililinis niya ang silid ospital nito. Ngayon, nakaupo siya sa tapat nito bilang panauhing may karangalan. "Matagal ko nang hinihintay ang tamang pagkakataon upang pasalamatan ka," panimula ni Martinez. "Nang magising ako, unang sinabi sa akin, ikaw ang nagligtas sa aking buhay." Bahagyang ngumiti si Marites, mapagpakumbaba. "Masaya akong gumagaling ka." "Gumagaling ay maliit na salita," tugon ni Martinez. "Buhay ako dahil nakita mo ang hindi nakita ng 20 espesyalista." Nagpatuloy siya. "Ikinuwento sa akin ni Dr. Reyes ang lahat, ang iyong background, ang hindi natapos na degree, ang iyong sakripisyo para sa pamilya." Tahimik na tumango si Marites, bahagyang nagulat sa dami ng nalaman nito. "Hindi dapat nasasayang ang talento mo," wika niya. Itinulak niya ang isang folder sa mesa. Sa loob nito, nakapaloob ang isang kontrata ng scholarship, full tuition upang matapos ang kanyang degree sa chemistry, kasama ang living stipend, suporta sa childcare, at garantisadong posisyon sa Johns Hopkins Toxicology Department matapos ang graduation. Hindi ito charity, mariin na sabi ni Martinez, tila nabasa ang kanyang alinlangan. Isa itong investment, natatangi ka. Inaprubahan na ng ospital ang isang part-time research position habang nag-aaral ka at full-time pagkatapos ng graduation. Kailangan nila ang iyong expertise. Hinawakan ni Marites ang gilid ng folder, bahagyang nanginginig ang mga kamay, ang mga pangarap na matagal nang isinantabi dahil sa pangangailangan ay biglang nagkaroon muli ng pagkakataon. "May mga anak ako," mahina niyang simula. "Saklaw ng stipend ang buong childcare," paniniguro ni Martinez. "Inisip namin ang lahat ng praktikal na hadlang. Ang natitirang tanong na lang ay, handa ka na bang bumalik sa landas na minsang pinutol ng buhay?" Kinagabihan, pinaupo ni Marites ang kanyang mga anak at ibinahagi ang lahat. Ang buong kwentong dati ay kanyang pinapaliit. Malaki ang mga mata nila, kumikinang ang mga mukha sa pride. "Niligtas mo ang isang bilyonaryo?" tanong ni Marcus, hindi makapaniwala. "Ginamit ko lang ang alam ko," banayad na sagot ni Marites. "Ang kaalamang hindi ko kailanman tinigilan." "At ngayon?" tanong ni Tasha, ngumiti si Marites. "Ngayon, magsisimula tayo ng bago." 2 linggo ang lumipas, pumasok si Marites sa Johns Hopkins, hindi bilang support staff, kundi bilang estudyante at mananaliksik. May dala siyang student ID para sa mga klase sa umaga at hospital badge para sa kanyang internship sa toxicology tuwing hapon. Bahagyang tumango si Dr. Reyes nang sila'y magkakrus ng landas, formalidad na pumalit sa dating pangmamaliit. Si Dr. Aquino naman, kabaliktaran, ay naging kaibigan at mentor. "May mga kaso na silang nais na bigyan mo ng input," sabi niya sa tanghalian. "Iba ang paraan mo ng pag-oobserba, wala pang katulad." Minsan, humihinto si Marites sa mga sulok ng ospital, inaalala kung paanong nililinis niya noon ang parehong mga sahig, hindi na may pait, kundi may pasasalamat. Ang full circle na landas ay parehong imposible at perpekto.
Sa kanyang unang opisyal na araw ng pagtulong sa isang toxicology case, nakatayo si Marites sa lab, hindi bilang tagalinis, kundi bilang eksperto. Isinuot niya ang puting coat. Pakiramdam ay kakaiba. Ngunit tama, kinuha niya ang file ng pasyente at sinimulan ang kanyang trabaho, hindi lang bilang isang sinanay sa agham, kundi bilang isang taong natutong makakita ng mga hindi pinapansin, na natutong basahin ang mga pattern na invisible sa karamihan. Hindi lahat ng paglipat ay naging madali. May mga staff pa ring kumakapit sa lumang pananaw. Minsan, nagugulat silang makita siyang naka-lab coat imbes na scrubs. Hinarap ni Marites ang mga sandaling iyon ng may tahimik na dignidad, hinahayaang magsalita ang kanyang resulta. May mga hamon din sa paaralan, mabagal bumalik ang wika ng akademya, mabigat muling buuin ang mga teoretikal na modelo, ngunit nagbigay ng kakaibang lakas ang kanyang praktikal na karanasan. Iba ang paraan mo ng pag-atake sa problema, sabi ng isang propesor. Hindi ka agad nagsisimula sa teorya, nagsisimula ka sa tunay na mundo. Baliktad ang natutunan ko, sagot ni Marites, practice bago prinsipyo. Ang Martinez Foundation na inspire ng kanyang kwento ay agad na pinalawak. Nagsimula itong magbigay ng mga scholarship sa iba pang mga individual na naputol ang edukasyon dahil sa mga pangyayari sa buhay. Sa isang panayam sa Business Week, sinabi ni Carlos Martinez, "Hindi lang iniligtas ni Marites Fernandez ang aking buhay. Pinatunayan niya na ang talino ay umiiral saan man, hindi lang sa mga silid-aralan o sa mga may naka-frame na diploma. Nakita niya ang hindi makita ng iba dahil patuloy siyang natuto kahit hindi na siya kinikilala ng mundo." 6 na buwan matapos niyang matukoy ang lason na nagbago sa kanyang buhay, nakatayo si Marites sa isang podium sa isang hospital-wide medical conference. Ang mga doktor, marami sa kanila na minsan ay lumampas lang sa kanya ng walang imik, ngayon ay nakaupo, naghihintay marinig ang kanyang sasabihin. Huminga siya ng malalim, tumingin sa buong silid at nagsimula. Ang obserbasyon, sabi niya, ay hindi nangangailangan ng credentials. Madalas, ang pinakamakapangyarihang kaalaman ay nagmumula sa mga hindi inaasahang lugar, sa mga taong sinanay upang manatiling hindi pansinin, ngunit nakakakita ng mga bagay na namimiss ng iba dahil iba ang paraan ng kanilang paglakad sa mundo. Sa likod ng auditorium, tahimik na nakaupo si Dr. Reyes. Mabigat ang kanyang ekspresyon, respeto na may halong pagkailang, alaala ng panahong kanyang binalewala ang taong ngayoy nakatayo sa podium. Ngunit habang nagsasalita si Marites, tumango siya. Anuman ang nagbago, nakikilala pa rin niya ang katotohanan kapag naririnig ito. Pagkatapos ng presentasyon, lumapit ang isang batang babae kay Marites, may pag-aalinlangan. Nakascrubs ito at may hospital badge, isa lamang support worker sa mata ng sistema. "Nag-aaral ako ng nursing sa gabi," mahina niyang ibinunyag. "Wala pang nakakaalam dito, nakikita lang nila ang uniforme ko." Agad na nakilala ni Marites ang titig, ang tahimik na gutom para matuto, ang inis ng pagiging hindi nakikita, at ang determinasyong nakatago sa ilalim. "Magpatuloy ka sa pag-aaral," payo ni Marites. Hindi nakatali ang kaalaman sa job titles. Para iyon sa mga handang humabol dito. Tandaan mo, ang pagiging minamaliit ay maaari mong gawing bentahe. Itinuturo nito kung paano makita ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Tumango ang babae, mas tuwid ang tindig. Isang sandali, isang usapan. Maaaring simula ng isa pang buhay na mababago. Kinagabihan sa bahay, nakaupo si Marites sa mesa kasama si Tasha, tinutulungan siya sa science homework. Ang parehong mesa na minsang puno ng budget notes at cleaning schedules ay ngayon puno ng textbooks, lab reports at college brochures. Lumundag ang mga grado ni Tasha, pinapagana ng halimbawa ng kanyang ina. "Mom, minsan ba iniisip mong sana iba ang nangyari? Na hindi ka na drop out?" tanong ni Tasha.
Sandaling nag-isip si Marites. Hindi napunta sa plano ang buhay ko, sagot niya. Pero natutunan ko ang mga bagay na hindi matuturo sa silid-aralan, kung paano magpakatutok, kung paano magpatuloy, kung paano hanapin ang halaga ko kahit hindi ito makita ng iba. Ngumiti siya. Mahalaga ang paglalakbay gaya ng destinasyon. Isang taon matapos niyang iligtas si Carlos Martinez, nakatayo si Marites sa dedikasyon ng Fernandez Scholarship for Scientific Excellence, isang permanenteng pondo para sa mga estudyanteng bumabalik sa agham matapos maputol ang kanilang pag-aaral. Ang mga unang benepisyaryo ay kagaya niya noon, isang delivery driver, isang retail worker, isang landscaper, lahat matatalino, lahat hindi napansin hanggang ngayon. Pinaalala sa atin ni Marites Fernandez ang bagay na madalas kalimutan ng sistemang ito, sabi ni Carlos Martinez sa seremonya, na ang katalinuhan ay maaaring matagpuan saan man, na ang ilan sa pinakamatalas na isipan ay hindi nakikita dahil sinasanay tayong tumingin lamang sa ilang piling lugar. Tumayo si Marites upang kilalanin ang crowd. Sa gitna, nakita niya si Dr. Reyes. Nagtagpo ang kanilang mata at tumango ito. Tahimik na paggalang, pagkilala sa layo ng narating nilang dalawa. Maya-maya, habang naglilibot sa bagong research wing na pinunduhan ng Martinez Foundation, huminto si Marites sa isang plakang nakapaskil sa pasukan. Nakalagay dito ang isang linya, "Maaring umiral ang kahusayan sa likod ng anumang uniforme." Ang nagsimula bilang tahimik na pagtuklas ng isang babae ay naging mitsa ng sistemikong pagbabago. Nagbukas ng pinto para sa marami pang may talento na nakatago sa likod ng mga job titles at social roles. Sa toxicology lab, kung saan siya ngayoy nagtatrabaho part-time habang tinatapos ang kanyang degree, kilala na si Marites. Siya ang nakakalutas ng mga kasong hindi malutas ng iba. Pinupuri ng mga kasamahan ang lalim ng kanyang kaalaman sa kimika. Ngunit alam ni Marites na hindi ito basta agham lang. Tinuruan siya ng mga taon ng pagiging invisible, na makita ang hindi nakikita, questionin ang mga bagay na halata sa iba at lumusot sa ilalim ng balat ng mga pangyayari. Ang dati nagpaparamdam sa kanya ng pagiging kulang ay siya ngayong pinakamalaking lakas. 2 taon matapos magbago ang lahat, nakasuot si Marites ng graduation gown, ang kanyang mga anak ay masiglang naghihiyawan mula sa audience. Sa edad na 40, mas matanda siya kaysa karamihan sa mga kaklase. Mahaba ang naging daan, puno ng likot balakid, ngunit habang tinatanggap ang kanyang diploma, pawang pasasalamat ang kanyang nadama. Lahat yon, bawat sahig na nilinis, bawat ideyang di pinansin, bawat gabing ginugol sa tahimik na pag-aaral ang nagdala sa kanya rito. Pagkatapos ng seremonya, mahigpit siyang niyakap ni Tasha. "Proud na proud ako sa iyo, Ma'am," bulong niya. Ngumiti si Marites. "Tandaan ninyo ito," sabi niya sa kanyang mga anak. "Ang halaga ninyo ay hindi desisyon ng iba. Nasa inyo na iyan. Naghihintay lamang ng sandaling makita ng mundo." Kinagabihan sa maliit na family celebration, nagtataas ng toast si Dr. Torres. Para kay Marites Fernandez, na nagpakita sa ating lahat na ang karunungan ay hindi palaging nakasuot ng puting coat. Natawa si Marites, puno ang puso. Totoo ang pagbabago. Mula sa pagiging hindi nakikita tungo sa pagiging mahalaga, mula background tungo sa pagiging leader. Ngunit bitbit pa rin niya ang mga aral ng panahong invisible siya. Sa kanyang opisina sa Johns Hopkins, na minsang nililinis lamang niya, ngayon ay kanya na nakasabit ang isang larawan sa dingding. Siya, suot ang dating uniforme, hindi para alalahanin ang pagmamaliit, kundi para parangalan ang lakas na ibinigay nito. Tumunog ang kanyang telepono, isang tawag mula sa ibang ospital, isang kaso ng misteryosong pagkalason. Nais nila ang kanyang payo. Sinagot ito ni Marites, kalmado ang tinig.
Si Dr. Fernandez ito, paano ako makakatulong? Tama ang titulo. Nakuha niya ito, hindi sa karaniwang landas, kundi sa pamamagitan ng pagpupursige, katalinuhan at mga taong taon ng di napapansing kahusayan. At habang nakikinig siya sa mga detalye ng kaso, nagsimulang magtrabaho ang kanyang isipan. Nakakakita ng mga pattern na hindi pa napapansin ng iba. Sapagkat madalas ang pinakamalinaw na pananaw ay nagmumula sa mga taong buong buhay na natutong magmasid mula sa gilid.